Montessori School of Quaco. Ito ang Junior Saksi News. Sa ulo, mga nagbabagang balita. Eleksyon 2025. Ayon ng COMELEC sa pagkalat ng peking balita tungkol sa resulta ng halalan. Wala pang payag ang pag-asa kung kailan hihina ang hanging amihan. Pagpapayag ng bagong school calendar para sa 2025. K-12 program ng gobyerno, Bigo. Ngayong papalapit na ang Election 2025, pinaalahanan ng Commissions on Elections o COMELEC ang publiko na huwag basta maniwala sa mga kumakalat na balita tungkol sa resulta ng halalan, lalo na sa social media. Ayon sa COMELEC, hindi pa opisyal ang anumang resulta hanggat hindi pa to inaanunsyo ng kinauukulan. Sa kabila nito, wala pa ring tigil ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon na maaaring maka-impluwensya sa boto ng mamamayan. Pinaalahanan din ng ahensya ang publiko na ni isang peke o minanipulang balota ay hindi tatanggapin sa opisyal na bilangan. Ayon ng COMELEC na maligaw ang tambayan sa maling impormasyon, kaya't patuloy itong naglalabas ng tamang updates. Up next, ayaw pang umalis ng malamig na panahon ayon sa weather experts. Magbabalik ang Junior Saksi News. Every day is a journey to live. With Dragon Z Energy Drink with zinc and vitamin B complex. Every failure is a step closer to win. Every sweat is a will to survive. You live. You survive. You win. Dragon Z Energy Drink with zinc. Refreshingly brilliant. Inumin ito para lumakas at maging matibay sa araw-araw. Junior Saksi News. Patuloy pa rin nararanasan ang malamig na panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil sa hanging amihan. Ngunit hanggang ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang pag-asa kung kailan ito hihina. Ayon sa mga eksperto, hindi pa dapat asahan ang biglaang pagkawala ng malamig na simoy ng hangin, lalo na sa hilagang bahagi ng Luzon. Sa kabila nito, hindi pa nagbibigay ang tiyak na petsa ang pag-asa kung kailan magsisimula ang unti-unting pag-iinit ng panahon. Samantala, hindi pa rin dapat balewalain ng publiko ang epekto ng malamig na panahon, lalo na sa mga may sensitibong kalusugan. Huwag munang kalimutan ang pagsusuot ng makapal na damit sa umaga at gabi upang maiwasan ang sakit dulot ng malamig na klima. Para sa mga nais ng pinakabagong update sa lagay ng panahon, huwag agad maniwala sa mga hindi kumpirmadong balita at palaging makinig sa opisyal na pahayag ng pag-asa. Pagpapayag ng bagong school calendar para sa taong 2025. Inanunsyo ng Department of Education, DepEd, ang bagong school calendar para sa taong 2025 na magsisimula sa Hunyo 15, 2025. Ayon sa DepEd, hindi tulad ng mga nakaraang taon. Tapos ang klase sa Abril 25, 2026 na may kabuuang 200 araw ng pasok.
Pinagdiinan ng DepEd ang mga mahalagang pagdiriwang tulad ng Pasko at Bagong Taon ay magiging bakante sa kalendaryo. Ngunit, hindi na ito ang magdudulot ng anumang pagkaantala sa itinagdang mga araw ng klase. Bukod pa rito, hindi na rin kinakailangan ng mga bakasyon na ipinagpaliban sa gitna ng taon upang mapanatili ang maayos na schedule. Sa kabila ng mga pagbabago, nanantiling tiyak ang mga hakbang para masiguro ang kaligtasan at kalidad ng edukasyon para sa mga mag-aaral. Anumang sitwasyon sa susunod na buwan. Magbabalik at nagbabagong balita. Up next, K-12 program ng gobyerno. Bigo. Magbabalik ang Junior Saksi News. Tinatamad ka bang gumising tuwing umaga? Mag-Fruit Scoops na! Alam niyo ba, ang Fruit Scoops ay may vitamin B1, B2 at B3 na nagbibigay ng sigla sa katawan, protina na pampatibay ng buto, vitamin C para sa katalinuhan, at vitamin A para malinaw ang mata. Fruit Scoops, siksik sa sustansya sa isang kutsara. Junior Saksi News. K-12 program ng gobyerno. Bigo. Ayon sa isang ulat noong Enero 2024, ang direktiba ni CHED Chairman Prospero de Vera III na lisin ng senior high school program sa mga state universities and colleges at local universities and colleges ay isang patunay ng kabiguan ng K-12 program ng pamahalaan. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority noong Abril 2022, 511,905 na senior high school graduates ay hindi nakahanap ng trabaho at hindi nagpatuloy sa kolehiyo. Ang mga balitang ito nagpapakita ng patuloy na pagsusuri at pagbabago sa K-12 program upang magpabuti sa kalidad ng edukasyon sa bansa. Ako ang inyong kabalita, King Christoph Vergara, nag-uulat mula sa Grade 5 Net 2. Ako po si Arabella Gabriel Soliman. At ako naman po si King Christoph Vergara. Mga batang handang magbulat ng katotohanan. Kami ang Junior Saksi News.